Nangangamba po ang Labor Department at grupo ng mga employers sa posibleng maging epekto ng panukalang 100 pisong dagdag sa arawang minimum wage. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi pa man tuluyang naisa sa batas ang 100 pisong legislated minimum wage hike, malaking hakbang na raw ang pagkakapasa nito sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Kung magpasa ang Kamara ng katulad na panukala at lagdaan ito ng Pangulo bilang batas, aabot sa mahigit 700 piso na ang minimum wage sa Metro Manila para sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector. Tataas din sa iba pang rehiyon at sektor. Makapadala ng mas malaki sa pamilya, madagdagan. Pambili ng bigas, ganun. Para sa isang araw. Kaya nakikipag-ugnayan ng Federation of Free Workers sa mga mambabatas para mapabilis ang pagsasabatas nito. Kumpara sa mga manggagawa sa ibang bansa, huli po tayo sa Pilipinas sa sahuran. Kaya po yung ating mga manggagawa ay umaalis sa atin, mapunta sa Malaysia, sa Singapore, iba, sa Indonesia. Pero pangamba ng Labor Department at ng grupo ng mga employer, baka hindi kayanin ng lahat ng kumpanya ang dagdag minimum wage. Alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante nandun sa maliliit na kategorya. Yung mga maliliit ngayon, umaakal na riyan dahil marami ron hindi makakasunod. Yung mga micro, dadagdagan mo ng 150 to 20% i-increase mo. Anong palagay mo mangyayari sa mga 90%? Kalahati nun ng pandemya nagsara. Mabigat sumuro mo kung 100. Kasi depende ho kasi sa volume ng tao Nakadepende kami sa gawa paano pag wala? Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga negosyong maaaring humiling ng exemption sa pagbibigay ng wage hike. Kabilang na dito ang mga negosyong hindi higit sa 10 empleyado o di naman kaya yung mga negosyong may kapital ng 3 milyong piso pababa. Ang may-ari ng kainang ito, posible raw magtaas na lang ng presyo para mabawi ang idadagdag nilang pasahod. Kung yun po talaga yung nasa batas, susunod naman po kami. Pero sa kabila po nun, kami mapipilitan rin po sigurong maapektuhan yung mga presyo namin. Ayon sa isang ekonomista, maaari talaga magresulta sa tinatawag na wage price spiral ang dagdag sahod. Nagtaas ka ng wage, that is going to be added production cost for firms. They charge higher price which will eventually be passed on to consumers. So inflation, kasi hihingi na naman ng panibagong round ng wage increase. Para pong chain reaction, kaya ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.